Yun, so what it good sa inyo mga Kapiso Tech DIY. So, ngayon, ang gagawin natin is gagawin natin yung Allen coin slot kung paano siya i-implement doon sa ESP32 or sa kahit anong microcontroller or like Arduino or etc. So, ngayon, gagawa tayo is papakita ko step by step kung ano yung materials na gagamitin, kung ano yung diagram, and ano yung code, and i-explain natin yung code kung paano ba siya nagwo-work. So, tuloy na tayo para magawa na natin yung coin slot. So, go muna tayo dito sa materials. Itong materials na ginawa ko. Okay. Yan. So, dito sa materials is gagamit tayo ng ESP32 30 pin. Itong ano na to. Yan, itong box na to. Ayan yung ESP32 with 30 pin. Then, ang next is expansion. Yan. Para mabilis lang natin siya manap. So, itong expansion is ikakabit natin tong ESP32 dito sa expansion. Okay, then ang next naman is gagamit tayo ng power stepper module. Dito naman sa power stepper module, dito tayo kukuha ng power from dito, tsaka power neto. So, since ang Allen coin slot is gagamit siya ng 12 volts, magbibigay ito ng 12 volts. Then, ito naman, parang ang maximum lang ata nito go with 5 volts lang. Kaya hindi niya kayang lagyan ng power tong coin slot. So, ang next naman is itong, Itong next naman is itong Allen Universal Coin Slot. So, dito natin gagamitin. Dito siya maguhulog yung client, kunyari ng mga barya or mga ano. So, mostly ginagamit siya sa mga coin. Siyempre, coin nga eh. Coin slot nga eh. Sorry akin. So, itong 12 volts, itong coin, ground, and counter. So, dito naman, naka-fast dapat to. Then, itong set is hindi na nagagamitin. So, make sure nyo lang na-calibrated na yung concept na gagamitin nyo para di na kayo magkaroon ng problema when it comes sa reading. Kasi pag iba yung reading ng coin slot, kahit anong program mo dito sa ESP, ayun pa rin yung parang magkakaroon pa rin ng bug ganun. So, ang next naman is itong I2C liquid crystal. So, dito sa I2C liquid crystal, dito natin makikita yung parang display niya. Pwedeng display mo dyan yung pangalan ng machine or i-display mo dyan yung implement ng coin kung magkano yung hinulog niya, ganun. So, since ito lang yung materials na gagamitin natin, proceed na tayo doon sa diagram. Ayan. So, ito yung diagram natin. So, ito yung ESP30 pin with expansion, stepper module, then Allen Universal Coin Slot. So, first is USB connect. So, ito, pwede kang gumamit ng Type-C. Ayan, kukonect mo na siya dito sa ESP expansion. Then, itong power na to. Para mabigyan ng power tong ESP mo. Ayan, pwedeng Type-C. So, pwedeng Android. Ayan, pag Android dito, ayan. Pag Type-C naman, dito. Okay, next is lalagyan natin ng power itong Allen Universal Coin Slot. So, itong DC 12 volts, we're on the way to do 12 volts. Ito, 12 volts pin. Ayan, 12 volts pin ng coin stepper. Then, next is ground. Ayan, ground on the way to the ground of Allen Universal Coin Slot. Ayan, so, basic diagram lang to para maintindihan nyo lang siya. Naintindihan naman siya. Kaya naman siya itindihan ng tao. As in. Joke lang. Irito ko lang kayo. So, ito naman, D23 on the way into coin pin ng Allen Universal Coin Slot. So, D23 nyo siya i-connect. So, itong counter is, pwede nyo na siyang i-cut. Since apat naman diba yung wire nun, tapos kakabit nyo yung coin slot doon, gamit kayo duper wire para makonect nyo siya dito. Then, putulin yung dulo ng duper wire, balatan nyo ng wire, connect nyo. Yan. Itong coin pin is gagamitin natin into D23. Kasi dito tayo maglalagay, dito natin babasahin yung readings ng impulse ng coin slot kung ilan ba yung hinulog niya. Kasi attachment kasi yun para siyang magbibigay ng parang tugad-agad-agad ganun yung yung ibibigay na signal ng coin slot. Kung magkano yung minulog, parang ilang pitik ng para siyang biglang
bababa tapos bilang lalakas. Parang ganun yung ano ng coin slot na to, yung Alan. So, next naman, proceed tayo with the I2C. Sa I2C, since naka-implement na sila dito, nakaayos na, ikaw connect mo na lang yan. So, itong D22 is connected into SCL, then D21 is connected to SDA. Then, itong VCC or 5 volts is connected into BCC ng I2C. Then, itong ground is connected doon sa ground ng I2C. Yan, so ito SCL 22, SDA 21, VCC, BCC, ground and ground. Yan. So ngayon, i-rewire ko na siya, then ipapakita ko sa inyo yung nagawa ko. So, let's proceed. Ayan, so natapos ko na i-rewire yung program. So, itong stepper module, yan, itong USB connector is connected dito sa ESP32 Type-C para magbigyan to ng power. Then, ito yung power niya. Connected siya dito sa adapter na to. Dito tayo isasaksak. Then, itong ground is connected dito sa ground ng coin slot. Then, 12 volts connected dito sa 12 volts. Yan, sa coin slot. So, itong ground, yan, gusto ko lang siya isa yung ground. So, kinonect ko dito sa D23 yung ano. Yan. So, meron ditong ground. So, itong D23 is connected yan into, yan, D23. Connected siya dito sa coin pin ng coin slot. Yan, itong coin slot natin. So, kasi hindi siya makita. Ayan o. Ayan yung dito niya. Hindi ko siya makita. Ayan o, parang siya naglalap. Hindi ko alam kung bakit. Alam ko na kung bakit. Yan. So, ito, implement lang natin. Yan. So, ito yung 12 volts. Then, ito yung coin pin. Itong unang block. Then, ito yung ground. Itong white. So, wala naman nakabit to. Yan. So, tinago ko na lang siya. Yan. So, naka-fast mode. Then, naka-no. Then, push na natin. So, ngayon, puproceed naman tayo sa code. I-upload na natin to. Ipoprogram na natin. Okay, let's go. So, what up, good sa inyo ulit. So, ito na. So, ito namang dito sa code section natin. So, ito yung mga libraries na gagamitin natin. Itong Arduino H, itong Wire H. Then, itong Liquid Crystal para doon sa LCD display natin. So, ang first is i-define natin yung pin na gagamitin natin sa coin slot. Since 23 nakaset doon, 23 siya. Then, volatile integer coin count. Dito naman isi-save yung count ng pulse. Yan, count ng pulse na ibibigay ng coin slot. Then, itong volatile boolean coin inserted. Dito naman lalabas kung true or false. Ibig sabihin, pag nag-true, ibig sabihin may naghulog ng pera, then false is wala. Then, gagamit tayo ng assign long for coin last debounce time. So, itong coin constant and assign long is for coin debounce delay. So, itong dalawa na to is napaka-importante sa coin slot. So, dito kasi, meron kasi iba na napoprogram lang na hindi ito nilalagay. So, ang cost nun, pwede mag-auto-credit or para mag-auto magbigay ng coin yung program. So, pwede mag-cost ng pagkalugi ng kliyente yun. So, gagamit tayo ng debounce time para i-counter yon. So, kasi, pag wala to, kahit hawakan mo lang yung dulo ng duper wire, mag-auto-credit or mag-add ng value yung mga variable. Since siguro, dahil sa ground or sa lakas ng power na nakakapasok dun sa ESP. So, kahit nagiging sobrang sensitive yung mga pin. So, gagamit tayo ng unassigned long and constant unassigned long debounce delay para i-verify natin kung yung pitik ba is galing doon sa coin slot. So, ito, i-initialize natin yung LCD. Yan, liquid crystal blank I2C and LCD, then 16 by 2 since ayun yung size ng LCD natin. So, next is gagawa tayo ng method na void iram. Ito, ITTR, itong ITR. So, ito is first condition. Ito is i-define natin kung
digital coin pin is equal to low. So, ibig sabihin, pag nag-true to, ang ibig sabihin nito is bumaba yung current ng binibigay na pulse ng ano. So, pag ganun, ibig sabihin may naghulog. So, gagawa tayo ng unassigned long variable ulit, current time. So, equal to millisecond. So, ngayon, dito naman sa condition na to, pag nag-true to, itong coin current time minus coin last debounce time is greater than coin debounce delay. So, ang mangyayari, pag nag-greater than na siya dito sa 70, is magpuproceed tong nasa loob niya. Ito. So, ngayon, dito naman sa loob, i-check niya ulit kung naka-low pa ba yung binibigay ng coin slot. So, ibig sabihin, pag naka-low pa, itong coin inserted is equal niya sa true. Then, isi-save niya yung value ng coin debounce delay. Yan, coin debounce time is equal to coin current time. Itong coin last. Okay, so, iulitin natin. So, itong unang check ng debounce delay. Yan, pag nag-true yan, ipoproceed niya to. Then, after niya, magtatanong ulit siya ng condition. Ito is greater than na ba sa debounce delay, kung mas mataas na ba dito sa 70. Then, mag-ano siya sa digital coin pin ulit. I-verify niya kung naka-low pa ba yung binibigay na signal ng coin slot. So, pag naka-low pa, is coin inserted equal to true. Then, coin last debounce time, isi-save niya yung nakasave kanina dun sa sa current time. So, next, proceed naman tayo dito sa setup. So, dito naman sa setup is i-initialize natin yung serial. Then, itong pin mode, coin pin, then input, pull up ang gagamitin natin para magamit natin yung internal resistor ng ESP32. So, kung input lang yung gagamitin nyo dyan, hindi gagana yung coin slot. Sure. So, kaya gagamit tayo ng input pull up. Then, next is mag-attach interrupt tayo. So, ito naman attach interrupt. Pag nagbago itong attach interrupt, digital pin to interrupt coin pin, then itong ITR, then falling. So, ito ang mangyayari dito. So, itong coin pin na to, pag nagkaroon ng parang biglang gumaba, tapos biglang angat yung coin slot, ipoproceed nyo tong ITR na to. Isang void na ginawa natin. Yeah. So, ito kunyari, itong attachment, then naghulog ng piso, then ngayon biglang pababa yung isang palo. Pak. Then ngayon, sa isang palo na yon, pak, ipoproceed niya to. Then, itong digital coin pin, yan nga, gagawin niya yung condition niya yan. So, pag nag-true yan lahat, is bibigay niya itong coin inserted. Itong pangyayari na yan, akala mo mabagal lang siguro yan. Pero pag sa computer, doon sa ESP, sobrang bilis lang yan. Para ka lang isang, pantawag dito, isang pitik. Pak, lahat yun nagawa niya na. So, next naman, itong LCD init, i-initialize natin yung LCD, then backlight. Then, LCD set cursor, ibig sabihin sa set cursor, meron kasi 16 na character yan. So, ito 2. Ibig sabihin may 2 spaces. Then 0 sa taas. Then ito LCD print. Print natin itong PCTech DIY. Then LCD set cursor. Then LCD print insert coins. Ngayon, dito naman tayo sa void loop. Itong void loop na to, tuloy-tuloy yung takbo nito. Ito kasi setup pala na to. Isang beses lang yung tatakbo. Parang isang beses lang siya. Isang pababa lang siya na gano'n. Babasahin niya yung pababa, then pag natapos siya, tapos na. Ito naman sa void loop, babasahin niya pababa, pag mabot na siya sa baba, babalik siya sa taas. Paulit-ulit lang yun, hindi siya natatapos. So ngayon, itong condition na to, if coin inserted, ibig sabihin, pag meron ng nag-coin inserted is equal to true, ayan kasi, true kasi yan. So ngayon, pag nilagyan mo siya ng ganito, not na yan, ayan, false na yung lalabas dyan. Ngayon, if coin inserted is equal to true, yan, coin inserted is equal to true, ito na nga, i-initialize niya yung coin inserted, sa gagawin niya namang false. Ibig sabihin, na-read niya na yung coin inserted. So, magiging false na siya. Then, magkakaroon ng konting delay na 15 milliseconds to verify. Yan. Then, ngayon,
So, sobrang daming verification gagawin natin dito para hindi talaga magkaroon ng ghost credit or auto credit. Yan. Ngayon, if coin inserted is equal to false, then magkakaroon tayo ng delay, then i-check niya ulit kung nakalow pa ba yung coin na natin. Yan. So, pag nakalow pa rin siya, mag-a-add na ng coin count. Ibig sabihin, mag-a-add na siya ng 1 coin count. Then, mag-LCD clear, iubusin niya yung laman ng LCD, then magpiprint siya ng panibago with another credits, then coin count. Yun. So, sana naintindihan niyo siya. So, if may tanong kayo, pwede ka naman kayo mag-comment dun sa comment section, then sasagutin ka naman. So, ngayon, let's try to upload this code. So, isasalpak lang natin yung ESP. So, i-upload ko lang. Isasalpak natin yung ESP. Then, i-upload natin. So, nagawa ko ng video. Wait na lang. So, ayan, ito. Itong Android, connected siya into this sa laptop. Ayan, so, i-upload lang natin yung code. Ayan. Upload natin. So, dito nag-loading siya. Ibig sabihin nag-verification yung code. Bine-verify niya kung may error ba yung code. Ayan, wait lang natin. So, itong CoinSlot, pwede nyo siya gamitin sa mga car wash bendo, like, kung anong pwede nyo gamitin sa mga water pump, or mismo sa mga tubig. Yan, connecting na siya, nag-upload na siya. Yan. Ayan, so, meron na tayong hard resetting via RTS pin. So, pag ganyan na lumabas, ibig sabihin, uploaded na. So, proceed na tayo dito sa ating code, ay sa program. So, ito siya. Ayan. So, meron ng PisoTech DIY insert coin. Then, gumagana na yung pin. Ngayon, pwede na natin itong tanggalin. Ayan. Kasi na-upload na pala yung code. Ayan. So, wala siyang power kasi hindi pa to nakasaksak. So, sasaksak natin. Ayan. So, nakasaksak na siya. Ito yung so, kahit hawak-hawak itong bakal, wala siyang coin credit. So, kahit galaw-galawin mo to, yan, hindi siya nagka-coin credit. Yan. So, ngayon, tatry natin maghulog ng, asan na yung barya ko? Wait lang po wala po yung barya ko. Wait lang po, hanapin ko lang yung barya ko. Yan, nakita ko na yung barya ko. Andun pala nakatago. So, ito ulit. Yan, PisoTech DIY insert coins. Yan. So, tatry natin maghulog ng 5 pesos. Yan, hulog tayo ng 5 pesos. Mabilis lang siya. Fast response. Yan, 5 pesos. Yan, hulog tayo ng piso. Yan. Yan, try natin siya tagtarin. Yan, lumabas. So, ito, 5 pesos ulit. Yan. So, habang nire-reading siya ng nire-reading, yan, nare-read niya yung coin na binibigay nito na pulse. So, yun lang. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Sana may natutunan kayo ngayon. PisoTech DIY. So, susunod naman na project natin is gagawa tayo ng car wash bendo. So, goodbye sa inyo mga ka-PisoTech. So, hanggang dito na lang tayo. Please subscribe and thank you.